Good morning, grade 12 STEM. So, P6 muna tayo ngayon. Namali ako ng save sa sa PDF. Hindi ko na save yung Chem, yung P6 yung save ko. Pero same rin naman. Bukas, tsaka tayo mag-chemistry or pwede rin P6 rin para tapos na tong module sa P6, di ba? So, simulan na. So, tapos na tayo sa magnetism. Tinapos ko na yung lesson. I-skip ko na lang. Diba? Parang mas madali pa tong class part ng P6 kaysa sa mga una-unang part kasi magnetism lang siya ka light, diba? So hindi siya masyadong, may mga computation pero parang hindi siya ganun kahirap, diba? So simulan na natin. So naging topic na to nung grade 10, diba? So light yung topic na to. So simulan na natin. Maxwell equation. So una pala sa lahat, bakit ba related yung light sa magnetism? Kasi nga dahil dun sa electromagnetic field, 'di ba? Na yung may talaga siya, may connection talaga yung light and magnetism. May frequency kumbaga dun sa light. Maxwell equation provided importantly common concept of electricity, magnetism and light. Significant understanding of the nature is light revealed by this relationship by investigating the inherent principle concept blah blah blah. So akala natin basta ilaw lang siya, diba? Pero may pala yun, may klase pala yun, may ibig sabihin pala yung mga ilaw na yun and mahalaga siya sa buhay natin, diba? So ganun katitindi yung mga scientists na yan, diba? Akala natin hindi siya ilaw pero form of light pala siya. Describe light si John Clerk Maxwell as propagating wave made up of electricity and magnetic field. Kaya EMF yung tawag, electromagnetic field. His work revealed the electromagnetic radiation came from oscillating electric and magnetic field traveling as waves with speed equal to the speed of light. The mathematical formula he provided yields the values of electricity all points using blah blah blah. Recall the change in magnetic field indirectly yields blah blah blah. So ito yan, this electromagnetic field has been associated with electromagnetic waves in which light is concept. So ito yan. So yung light daw binubuo ng magnetic field, ito. Okay. And electric. Ito naman yung pasaliwa. Okay, oscillating, magka-perpendicular sila, diba? Electric field tsaka magnetic field. Ano tawag dyan? Ayan, electromagnetic wave or EMF, electromagnetic field, diba? So yan yung ganyan talaga yung ilaw, diba? Tingnan, napakagaling nito mga scientists na to, diba? Noon pa man, ewan ko kung anong date, anong taon, pero naisip na nila yan, diba? EM waves, this was oscillating respect electric magnetic Maxwell equation show the speed of waves or blah blah. Wala. So ito sasagutan. Faraday experiment, syempre tignan nyo na lang sa sa internet kung ano ba yung Faraday's law or experiment. Light as electromagnetic wave is understood to be transverse wave produced by vibrating electrical charge. Being a wave, an EM wave possesses the characteristics of wavelength, frequency, and speed. The wavelength is the measurement of the distance between the successive crests, and frequency is the number of waves, and the speed is the how fast. So sabi dyan, so wavelength, diba? Kagaya na ito, wavelength, ayan may wave, diba? Ano yung wavelength? Yun yung layo ng wave sa bawat isa, diba? Ayan yung layo niya sa bawat isa. Yun yung wavelength. Ano naman yung frequency? Malamang dami ng wave, 1, 2, 3, diba? Yun yung yun yung ibig sabihin na may formula pala dito, diba? V speed
If its frequency, ano ba ito? Hindi ko alam itong ano na ito. Wavelength. Two kinds of wave, longitudinal and transverse. Source moves left and right, coils move left and right, source move up and down. So baliktad lang. Isa left and right, isa up and down. Siguro ito hindi mo nakita nagwe-wave kasi left and right. Recall that wave can be either transverse or longitudinal. Diba? Ayun na, nabanggit na natin. EM waves will propagate. The most common of these properties is index refraction, which we will encounter later. Electric permittivity is related to the energy stored in an electric field, whereas magnetic energy is stored in magnetic field. Corny naman. Ito, reflection of light. Ito talaga naging topic to ng grade 10 kayo. Diba? So, ano yung sinabi dyan? Pag reflection, nag-ano lang siya, nagbabounce lang. Tama? Nagre-reflect lang yung light. Ay, no? Yung angle of incidence is equal lang sa angle of refraction. Kagaya nito, 'di ba? Kung ano yung angle niya dito, yun lang din yung angle na magbabounce siya with respect sa normal line. 'Di ba? Parang bola lang. Pag pinatalbog mo ng ganyan, ganyan yung talbog. Pag pinatalbog mo ng ganito, ganito rin yung talbog. Pag pinatalbog mo ng ganyan, ganyan din yung talbog. 'Di ba? Pares lang yung angulo, kumbaga. Ayan yun, pakikita na lang yung mga incident ray, angle of reflection. Ito, meron tayong dalawang tinatawag. Ito, basic. Regular and diffuse. Diba? Sa regular, malamang, ayan, nagbabounce ng maayos. Diba? Hindi kagaya dito sa diffuse, hindi nagbabounce ng maayos. Kasi ngayon, no, pitak-pitak yung ano. Ano nangyayari doon? Dito, maayos yung image. Good yung image na na-form kung ano man siya, kung nagre-reflect man siya. Dito diffuse or deform yung image or yung reflection. So ito sasagutan. Ito maganda. Ito naman refraction. Balik, hindi siya kagaya nung kanina. Kanina reflection, nagbabounce lang. Ngayon naman refraction. Sabi dito is the bending of light as it enters different optical medium. Ibig sabihin nun, yung light nagta-transfer or dumadaan sa magkaibang medium. Magkaibang medium, or pwedeng, best example lang, dumadaan yung light sa hangin, tama? And then biglang dadaan yung light sa pwedeng glass, pwedeng tubig, diba? So nag-iiba yung medium. So yung light, nag-iiba rin yung pag-travel niya kasi napipigilan yung light eh. Diba? So, explain to natin. Hanap tayo example. Ito. Kunwari, ito yung original na pag-travel ng light. Diba? Ito yung medium A, slower. Medium B, faster. So, ano nangyayari? Dahil magkaiba sila ng medium. Diba? Ito si A, ito si B. Yung bagal niya dito, pwedeng maging mas mabilis na siya dito. Depende sa medium. Pwede naman yung mabagal ay mabilis, magiging mabagal. Vice versa. Pwedeng ganun yung mangyari. Kaya no, hindi, kasi normally yan, kung parehas lang, ang tendency ng light, diretsong ganyan. Diba? Yun nga lang, dahil nag-iba yung medium, na nagbe-bend siya. Ito yun, no? Refracted ray bends towards the normal line as it enters material 2. Diba? Kapag mas mataas yung refraction nung material 2 kaysa sa material 1, refracted ray bends away from the normal line as it enters material 2. Ito naman, mas mataas yung n sub 1, yung A kaysa sa yan. Kaya ito, tingnan nyo, ito yan eh. Diba? Ito si ano, mas mataas. Ayun no, kaya slower. Kaya mabagal yung light kasi mas dense yung ano, yung dinadaanan ng light, kaya slower. Dito, ayan no, less yan eh. Mas faster. So, ganyan yung nangyari, no?
bends away. No, ito yung normal line, nag-bend away. No, mas lumayo siya. Kung dapat nandito siya, mas naging mas malayo. Diba? Sir, paano naman yan kapag baligtad? Kapag baligtad, malamang magbe-bend toward. Papunta naman. Diba? Ito kasi palayo Diba? Kapag baligtad yung medium na ginamit. Wala atang ano yun dito sasagot puro ito meron Snell's law. Naalala ko na ito pala yung Snell's law. Ito madali lang n sub 1 sin tapos yung degree, n sub 2 sin tapos yung degree. Dali lang yan. Light travels at water with a speed of 3/4. Calculate the refracted index on water. Problema dito, hindi binigay yung mga refraction index. Dami nating module. Wala yun, tatapos na tayo sa online class. Ayun lang, may hanapin lang ako. Ay, meron ba dito nun? Nagluluso nung science 10. Wala pero meron kasi na sa science 10 pero try natin ha. Light travels in water with a speed of ito yung kanina, yung V tsaka yung N, diba? So ito yung C 3/4. Ito yung pala, calculate the refractive index. Cancel. Corny naman na ito. Yun pa rin yung formula. N equals to C over V. Yung V is yung V ay 3/4 C. Diba? Ikaw ba yun? So ito magiging reciprocal. Ayun dapat itong C na to nandito sa taas Di ba magiging reciprocal yan, magiging ganito yan yung 3 tsaka 4 pagbabaliktarin mo, 4C sa taas 3C sa taas, cancel N is equals to 4 over 3. 4 divided by 3 is 1.33. Diba? Na-cancel lang yung C kumbaga. Para hindi kayo malito, di gawin yung pahalang C divided by 3C over 4. Diba? Gawin mong multiplication, reciprocal, magiging 4 over 3C. I-multiply mo, numerator to numerator, denominator to denominator, 4C all over 3C. Ganun lang. Haba pa ba ito? Ay, konti na lang. Ba, yun. Ano naman to? Distance over time naman to. Kaya gulo-gulo na itong book na ito kung ano-ano tinatanong. 0. Consider a glass block that is 0.6 mm thick and has a refractive index of 1.55. How long will it take for a pulse of light to pass through the block? Time is equals to distance over velocity. Distance divided by ito kasi baka speed of light to, even yung speed of light
tapos dinivide sa refractive index, kaya yan yung ano, yan yung nakuhang sagot. Eh hindi naman kasi binigay yung speed of light, binigay pa yung speed of light dito, hindi naman, diba? Pang tong libro na to. Gusto ko lang, nasisilaw ako. Suppose a layer foil 1.45, eto na, floats on water, refractive index 1.33, water yan na 1.33. The rate of light shines onto the foil with an incidence angle of 40 degrees. What is the angle formed between the ray and the surface of water? Ang nakakalito dyan is ito yung sa oil. Ang oil natin, sulat mo, pwede mo namang isulat di ba? Ang given natin sa oil ay 1.45 yung refractive index, tsaka 40 degrees angle, diba? Pwede mo nang isulat dito yan, ayun no, nung oil, kasi kahit naman magbaliktad yung dalawang yan, okay lang diba? So pwede na natin isulat 1.45 sin 40 degrees, diba? Ano naman yung hinahanap sa kabila? Angle, diba? Yun yung nawawala, pero ang given sa kabila, ito 1.33 sin theta, diba? So ito pwede mong i-compute yung sin 40 times 1.45, 0.93. O pwede mong i-divide yan dito. Ay, tama ba? Divided by 1.33 divided by sin. Hindi. Answer times, try nga natin shift sign. Ay dapat may ano, dapat may alam ko na, ito muna tayo, magiging sin theta 1.33. dito dati, topic natin to last time nun naging sin theta is equals to 0.7 by both sides by sin. Ginawa dito dahil lang ang double check ko, ayun nga sin ano yun shift sin, try nga natin 0.7 44.42, ayun tumama pala tayo, shift sin pala talaga, ay hindi, but 28 lang yung bumabas dito. Sin 40. Pag tinanggal nyo na yung 145, baliw to divided by 1.33. Ito yun shift sin, answer 28.9. Tanong dyan, saglit ha,
Expose a layer of foil. Since a layer of oil pala to, floats on water. Oh, tama ako. Mali to. Tignan nyo to. Mas maano yung index ng oil eh. Tignan nyo. Tignan yung index ng oil. 145. Sa water, 130 till 133 lang. Diba? Mas mataas to. So, ibig sabihin, mas mataas yung unang medium. Ito yun, no? So, dapat bends away. So, dapat mas tataas yung ano, mas tataas yung degree. Diba? But ito, bumaba pa yung degree. Tama? Tama tayo yung 0.7, yung 77 kanina. Pero, ano na lang din natin yung nasa libro na yun. Diba? Nawala kasi to yung 1.45. Dapat meron yun eh. Ito nyo nawala dito. Dapat ito, hindi 1.45. 1.45. The medium total internal blah blah blah. Wala namang tong sasagutan. Sir, sasagutan to hindi. Wala ito na itong mga to. Ito sasagutan na hindi. Ito sasagutan. Dispersion of light. Ano ba tong dispersion na to? Ito yung nag-iiwa-iwala yung light, nagiging rainbow color. Diba? Sino naka-resolve? Isaac Newton pa rin pala naka-discover nito. Were color at the edges of while he was studying lens images in celestial body. Performed experiment using prism 1665. Diba? Dispersion yung tawag dun. Ano yung nagiging rainbow color yung light? Ito sasagutan. Okay? So, yun lang. Madali to lang tayo dun sa isa. Pero, panggulo kasi yung sa libro, sample eh. Pero, madali lang naman yan. Okay? Walang kalimutan yung ano. At least na, natin, na-correct natin. Yung 1.45 yun. Pag kinumpute nyo, ganun din yun. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Tulugan na. And God bless.